Sa paanan ng Mount Canlaon ay may isang maliit na kubo na halos kainin na ng panahon. Tagpi-tagpi ang mga dingding nito. Ang bubong ay maraming butas, kaya kapag umuulan, tumutulo ang tubig sa sahig. Sa gabing malamig, pumapasok ang hangin sa mga siwang at tila dumadapo sa balat na parang nagyayalong daliri. Doon nakatira si Tala, isang ulilang dalaga na maagang natutong mabuhay ng mag-isa. Wala nang naiwan sa kanya ang kanyang mga magulang kundi ilang lumang kagamitan at ang kaalaman sa paglalala ng kawayan. Iyon ang tanging yaman niya. Iyon din ang tanging paraan niya para mabuhay. Sa bawat basket, bilaw, at munting upo ang ginagawa niya, pakiramdam niya ay kasama pa rin niya ang mga kamay ng kanyang ama at ina. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gumigising na si Tala. Minsan ay hilaw na saging lang ang kanyang almusal. Minsan naman ay tubig lang ang laman ng kanyang tiyan. Ngunit kahit gutom, bumabangon pa rin siya. Wala siyang ibang pagpipilian. Isang umaga, habang inaayos niya ang kanyang bayong, itak, at lubid, napatingin siya sa kupas na larawan ng kanyang mga magulang na nakasabit sa dingding. "Nanay." "Tatay," mahina niyang sabi. "Pagod na po ako. Pero hindi ako susuko. Hindi ko hahayaang mawala ang lahat ng itinuro ninyo sa akin." Napapikit siya. Sa isip niya, tila narinig niya ang boses ng kanyang ina. "Tala, anak, ang kawayan ay yumuyuko pero hindi basta nababali." Napahawak siya sa dibdib at napabuntong hininga. "Nay," sagot niya sa hangin. "Matututo rin akong yumuko. Pero hindi ako magpapabali." Paglabas niya ng kubo ay malamig ang hangin. Basa ang daan dahil sa ulan noong gabi. Ngunit kailangan niyang pumunta sa gubat upang humanap ng kawayan. Habang naglalakad siya papunta sa bayan upang dumaan muna sa tindahan, narinig niya ang usapan ng ilang babae. "Oh, ayan na naman si Tala," sabi ng isa habang nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa. "Araw-araw na lang sa bundok. Kala mo naman yayaman sa kawayan." Tumawa ang isa pa. "Baka naghahanap ng prinsipe sa gubat." Kawawa naman. Wala nang magulang, wala pang ibang asahan. Saglit na huminto si Tala. Napayuko siya. Kahit ilang beses na niyang narinig ang mga ganoong salita, masakit pa rin yon. Parang maliliit na karayom na paulit-ulit tumutusok sa kanyang puso. Ngunit pinili niyang huminga ng malalim at lumapit. "Ate," mahinahon niyang sabi, "hindi po masamang mangarap. At hindi rin po masamang maghanap buhay." Natahimik ang mga babae. Ang isa ay napaingos. "Matapang ka pa pala sumagot," sabi nito. Hindi na sumagot si Tala. Nagpatuloy na lang siya sa paglalakad. Ngunit habang lumalayo siya, doon lamang siya marahang nagsalita sa sarili. "Masakit," bulong niya. "Sobrang sakit. Pero kung iiyak ako sa bawat salitang ibabato nila, hindi ako makakarating sa pangarap ko." Pumasok siya sa gubat na may dalang itak, lubid, at pag-asa. Madulas ang daan. Makapal ang hamog. Ang mga sanga ay tila humahaplos sa kanyang balat habang siya ay dumaraan. May takot siyang nararamdaman sa tuwing pumapasok siya roon, ngunit mas malakas ang takot niyang manatiling hikahos habang buhay. Habang pumuputol siya ng kawayan, kinausap niya muli ang sarili. "Tala, kaya mo ito. Isang araw lang ito. Isang hirap lang ito. Darating din ang panahon na hindi ka naiyak sa gutom." Napatingin siya sa langit na bahagyang natatakpan ng mga dahon. "At kapag dumating ang araw na yon," bulong niya, "hindi ko kakalimutan ang sakit, pagod, at lungkot. Dahil iyon ang magpapaalala sa akin kung bakit kailangan kong lumaban." Sa bawat indayog ng itak, sa bawat hiblang pinuputol niya, tila inuukit ni Tala sa sariling puso ang isang pangako, hindi siya susuko. Hindi habang may lakas siyang kumilos. Hindi habang may pag-asang mabuhay ng mas maayos. At sa gitna ng malamig na gubat, gutom na tiyan, at pagod na katawan, nagpatuloy si Tala. Sapagkat ang isang pusong marunong mangarap, kahit sugatan, ay marunong pa ring umasa. Habang patuloy na pumuputol ng kawayan si Tala, lalo niyang naramdaman ang bigat ng kanyang katawan. Kumakapit ang putik sa kanyang paa. Mahapdi ang kanyang mga palad sa kakahawak sa itak at sa matitigas na katawan ng kawayan. Basa na rin ang kanyang damit sa pawis at hamog. Ngunit hindi siya tumitigil. Sanay na siya sa pagod. Ang hindi niya kayang sanayin ang sarili ay ang gutom at ang takot na baka wala na naman siyang maiuwi sa kubo. Isa-isa niyang inipon ang mahahabang piraso ng kawayan.
Pinili niya ang pinakamatitibay, ang mga hiblang pwedeng gawing basket, bilaw, at maliliit na upuan na kanyang ibinebenta sa bayan. Nang makita niya ang dami ng kanyang naipon, bahagya siyang napangiti. Maganda ito, bulong niya sa sarili. Kapag ito ang nagamit ko, baka mas maraming bumili. Ngunit nang subukan niya ng buhatin ang tali ng mga kawayan, agad siyang napangiwi. Napakabigat naman, mahinang sabi niya. Lumuhod siya sa lupa at inayos pang muli ang pagkakatali. Pagkatapos ay huminga ng malalim. 1, 2, 3. Naangat niya ng bahagya ang mga kawayan, ngunit agad din iyong bumagsak. Halos mapasubsob siya sa lupa. Aray, daing niya habang hawak ang kanyang balikat. Napaupo siya sa isang malaking ugat ng puno. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magalit sa mundo. Gusto niyang itanong kung bakit parang lahat ng bagay ay laging mabigat. Hindi pwede ito, sabi niya sa sarili. Hindi ako pwedeng umuwi ng walang dala. Muli siyang tumayo at pinilit ng umiti, kahit wala namang ibang nakakakita sa kanya. Tala, kaya mo ito, sabi niya. Hindi lang kawayan ang binubuhat mo. Pati gutom, lungkot at paungot siya ng tao, pasan mo rin. Kakayanin mo rin ito. Ngunit sa muling pagbuhat niya, bumigay ang kanyang tuhod. Bumagsak siya sa lupa at hindi na napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Bakit ba ganito? Umiiyak niyang sabi. Gusto ko lang namang mabuhay. Gusto ko lang maramdaman na may bunga ang lahat ng paghihirap ko. Napahawak siya sa dibdib. Masakit hindi lamang ang kanyang katawan, kundi pati ang kanyang puso. Sa katahimikan ng gubat, lalo niyang narinig ang sarili niyang hikbi. Nanay. Tatay, pabulong niyang sabi. Kung nandito lang kayo, hindi sana ganito kahirap. Niyakap niya ang sarili habang nakayuko. Sa ilang sandali, parang ang buong gubat ay nakikinig sa kanyang pag-iyak. Ang hangin ay malamig. Ang mga dahon ay kumakaluskos na tila may ibinubulong. At doon, sa gitna ng kanyang paghikbi, may narinig siyang tinig. Kung ganyan kabigat ang pasan mo, bakit mo pinipilit na akuin ang lahat ng mag-isa? Agad na palingon si Tala. Tumayo siya at hinawakan ang kanyang itak, kahit nanginginig ang kamay niya. Sino iyan? Tanong niya. Magpakita ka. Mula sa likod ng makapal na kumpol ng kawayan ay dahan-dahang lumabas ang isang binata. Matangkad ito, maayos ang tindig at tahimik ang mukha. Ang kanyang mga mata ay malalim at tila may lungkot at hiwagang hindi maipaliwanag. Payak ang kanyang suot, ngunit may kakaiba sa kanyang presensya. Para bang hindi siya karaniwang tao na basta mo na lamang makikita sa gitna ng gubat. Huwag kang matakot, mahinahon nitong sabi. Hindi kita sasaktan. Napaatras si Tala ng bahagya. Sino ka? At bakit ka nandito? Ako si Kael, sagot ng binata. At ikaw si Tala. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Kilalang kilala ka sa paanan ng bundok, sagot nito. Ikaw ang dalagang araw-araw na umaakyat dito para maghanap ng kawayan. Ikaw ang dalagang kahit payat at pagod ay hindi tumitigil. Napayuko si Tala. Hindi niya alam kung maiinis ba siya o mahihiya. Kung kilala mo pala ako, sabi niya, alam mo ring wala akong oras sa pakikipag-usap. Kailangan kong maiuwi ang mga ito. Tumingin si Kael sa nakatambak na kawayan. Iyan ba ang pinoproblema mo? Ano pang aba? Sagot ni Tala, may halong inis at hiya. Sa tingin mo ba umiiyak ako rito dahil gusto ko lang umiyak? Hindi nasaktan si Kael sa tono niya. Mas naging mahinahon pa ang mukha nito. Hindi, sagot niya. Sa tingin ko, umiiyak ka dahil matagal ka nang napapagod. Natahimik si Tala. Hindi siya sanay na may nakakarinig sa totoong laman ng kanyang dibdib. Ano bang alam mo sa buhay ko? Tanong niya. Hindi ko alam ang lahat, sagot ni Kael. Pero nakikita kita. Muling natahimik si Tala. Ilang sandali pa, lumapit si Kael sa tali ng mga kawayan at inangat iyon na tila walang hirap. Sandali, gulat na sabi ni Tala. Ang bigat niyan. Mabigat nga, sagot ni Kael habang isinasampa sa balikat ang kawayan. Kaya hindi mo dapat pinipilit ng ikaw lang. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may isang taong tahimik na sumalo sa bigat na matagal ng pasan ni Tala. At habang magkasama silang bumababa sa bundok, may isang pangalang unti-unting tumimo sa kanyang puso. Kael. Pagdating nila sa paanan ng bundok, mabagal pa rin ang lakad ni Tala.
Hindi pa rin siya lubos makapaniwala sa nangyari. Sa tagal ng panahong siya lamang ang umaakyat at bumababa sa gubat, iyon ang unang pagkakataong may tumulong sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya kay Kyle, na tila walang kahirap-hirap na pasan ang mabibigat na kawayan. Tahimik lamang ang binata. Para bang kabisado nito ang bawat bato, bawat ugat, at bawat liko ng daan. Nang marating nila ang tapat ng kanyang kubo, marahang ibinaba ni Kyle ang mga kawayan. Yan na, sabi nito. Mas madali mo na itong maaayos dito. Napatitig si Tala sa kanya. Hindi ko alam kung paano kita papasalamatan. Kanina pa ako pinapasalamatan, sagot ni Kyle. Hindi, sabi ni Tala habang marahang umiling. Iba yon. Iyong kanina, salita lang. Pero ngayon, gusto kong malaman mo na totoo ang pasasalamat ko. Kung wala ka, baka iniwan ko na lang ang mga kawayan doon. Tahimik na tumingin si Kyle sa kanya. Hindi mo rin naman basta iiwan. Ikaw si Tala. Kahit hirap ka na, pipilitin mo pa rin. Napabuntong hininga si Tala. Minsan ayaw ko nang maging ganoon. Bakit? Dahil nakakapagod, tapat niyang sagot. Nakakapagod maging matatag sa lahat ng oras. Nakakapagod magkunwaring kaya ko kahit hindi ko na kaya. Natahimik si Kyle. Pagkaraan ay marahan siyang tiningnan. Hindi mo kailangang magkunwari sa harap ko, mahina nitong sabi. Parang may kung anong init na dumaan sa dibdib ni Tala. Hindi niya iyon may paliwanag. Hindi pa niya lubos na kilala ang binata, ngunit parang ang dali nitong makita ang mga sugat na pilit niyang itinatago sa iba. Nahihiyaman, inanyayahan niya ito. Gusto mo bang uminom ng tubig? Iyon lang ang mayaalok ko. Sapat na yon, sagot ni Kyle. Pumasok si Tala sa kubo at kumuha ng isang lumang baso. Nang iabot niya yon kay Kyle, bigla siyang nahiya sa itsura ng kanyang bahay. Butas ang bubong. Luma ang banig. Kupas ang mga gamit. Pasensya ka na, sabi niya. Ito lang ang bahay ko. Tumingin si Kyle sa paligid, saka muling tumingin sa kanya. Mainit ito, sabi niya. Napakunot ang noo ni Tala. Mainit. Ang lumaluma nga nito. Mainit, ulit ni Kyle, dahil bahay mo ito. May bakas ng sipag mo sa bawat sulok. Hindi agad nakasagot si Tala. Matagal na walang nagsabi sa kanya ng ganoong bagay. Sanay siyang marinig na kawawa siya. Mahirap siya. Kaawa-awa ang buhay niya. Ngunit hindi niya inasahang may makakakita ng halaga sa kanyang munting tahanan. Kinabukasan, muli na namang umakyat si Tala sa bundok. Ngunit iba na ang pakiramdam niya. May pagod pa rin, ngunit may kasama ng munting pananabik. Bakit ba ako ganito, bulong niya sa sarili. Parang may hinihintay ako. Pagdating niya sa lugar kung saan siya karaniwang pumuputol ng kawayan, agad niyang nilibot ng tingin ang paligid. Tahimik ang gubat. Tanging huni ng ibon at ugong ng hangin ang maririnig. Bahagya siyang nadismaya. Wala siya Ngunit maya-maya, may narinig siyang kaluskos sa likod niya. Parang may hinahanap ka. Napalingon siya at nakita si Kyle, nakatayo sa likod ng isang puno. Hindi niya namalayang napangiti siya. Hindi kita hinahanap, mabilis niyang sabi. Talaga? Tanong ni Kyle na may bahagyang ngiti. Kasi kanina pa palipat-lipat ang tingin mo. Napahiya si Tala at napairap. Nag-iingat lang ako. Mas kinabahan ka pa yata nang akalain mong wala ako. Ang yabang mo naman. Ngunit sa kabila ng pagtutol niya, may munting tuwang sumibol sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, may inaabangan siya sa bawat pag-akyat sa bundok. Sa mga sumunod na araw, halos araw-araw na silang nagkikita. May mga araw na bigla na lamang lilitaw si Kyle kapag mabigat na ang pasa ni Tala. May mga araw namang hinihintay na siya nito sa isang bahagi ng daan. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang malaking puno, nagtanong si Tala. Kyle, bakit parang lagi kang nariyan kapag kailangan kita? Hindi agad sumagot si Kyle. Tumingin muna ito sa malayo bago nagsalita. Dahil ayokong dumating ang araw na wala kang sasalo kapag bumigay ka. Napayuko si Tala. Hindi ko sanay na may sumasalo sa akin. Pwede kang masanay. Paano kung masaktan lang ako? Hindi lahat ng lumalapit ay nananakit, sagot ni Kyle. At hindi lahat ng nananatili ay umaalis agad. Sa mga sandaling iyon, hindi na lamang hiwaga ang naramdaman ni Tala kay Kyle. Unti-unti, naging sandigan ito ng kanyang mga araw.
At sa puso niyang matagal na nasanay sa dilim, nagsimulang sumindi ang isang munting liwanag. Sa mga sumunod na araw, lalo pang naging madalas ang pagkikita ni Tala at Kyle sa gubat. Hindi man palaging mahaba ang kanilang usapan, sapat na ang presensya ng binata upang gumaan ang loob ni Tala. Kapag pagod siya, nariyan si Kyle. Kapag mabigat ang kanyang pasan, nariyan si Kyle. At kapag pinanghihinaan siya ng loob, sapat na ang ilang salita nito upang muli siyang tumayo. Isang umaga, dinala siya ni Kyle sa mas masukal na bahagi ng bundok. Kyle, sabi ni Tala habang maingat na sumusunod, parang hindi ito ang dati nating daan. Hindi na, sagot nito. Saan mo ako dinadala? Sa lugar na hindi pa naabot ng iba. Napatingin si Tala sa paligid. Mas makapal ang hamog doon. Mas tahimik ang gubat. Halos walang huni ng ibon. Tanging tunog ng kanilang mga yabag at ng marahang pag-ihip ng hangin ang maririnig. Hindi ako sigurado kung matutuwa ba ako sa sinabi mo o matatakot, sabi niya. Bahagyang umiti si Kyle. Hindi kita dadalhin sa masama. Hindi mo pa rin kasi sinasabi kung sino ka talaga. Darating din tayo roon. Palagi mo na lang sinasabing darating. Kailan ba talaga? Huminto si Kyle at humarap sa kanya. Kapag handa ka nang marinig. Hindi agad nakasagot si Tala. May kung ano sa paraan ng pagsasalita nito, tahimik ngunit mabigat. Minsan naiirita siya rito, pero mas madalas ay lalo lang siyang naguguluhan. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang marating nila ang isang tagong bahagi ng gubat. Doon, tila ibang uri ng liwanag ang tumatama sa mga kawayan. Hindi ito tulad ng karaniwang sinag ng araw. Para iyong malambot na kislap na dumadampi sa katawan ng mga puno. Napahinto si Tala. Ang ganda, bulong niya. Sa harap niya ay mga kawayang kakaiba ang anyo. Mas makinis ang katawan ng mga ito. Mas matingkad ang kulay. At kapag tinatamaan ng liwanag, tila may manipis na ginintuang hiblang sumisiklab sa pagitan ng mga buhol nito. Lumapit siya sa isa at marahang hinaplos iyon. Kyle, parang kakaiba ito. Kakaiba nga, sagot nito. Saan mo ito nahanap? Matagal na itong narito. Kung ganoon, bakit walang ibang nakakakita? Tanging mga taong marunong dumama ang nakakakita sa mga bagay na tulad nito, sabi ni Kyle. Maraming tao ang pumapasok sa gubat para kumuha. Pero kakaunti lang ang pumapasok para makinig. Napayuko si Tala at muling hinaplos ang kawayan. Totoo, para bang may kakaibang buhay ang mga yon. Hindi niya maipaliwanag, ngunit parang ang bawat hibla ay may sariling tibok. Pwede ba itong gamitin? Tanong niya. Subukan mo. Maingat siyang pumili ng ilang piraso at iniuwi ang mga yon. Pagdating sa kubo, agad niya iyong inihanda at ginawang basket. Habang naghahabi siya, paulit-ulit niyang pinagmasdan ang hibla. Parang ang kinis mo, sabi niya sa kawayan. At ang tibay mo rin. Maya-maya ay dumating si Kyle at tahimik siyang pinagmasdan. Ano? Tanong ni Tala. Masaya kang gumagawa. Dito lang naman ako magaling. Huwag mong liitin ang sarili mo, Tala. Napahinto siya at tumingin dito. Bakit ba palagi mong pinapalaki ang tingin mo sa maliliit kong bagay? Dahil maliit lang ang tingin mo sa sarili mo. Hindi agad nakasagot si Tala. Totoo ang sinabi nito. Sanay siyang tingnan ang sarili bilang kulang, salat at kapos. Nang matapos niya ang basket, siya mismo ang napahanga. Mas pino ang pagkakahabi. Mas makinis ang gilid. At kapag tinamaan ng liwanag mula sa pinto, tila may munting gintong kislap sa pagitan ng mga hibla. Kyle, sabi niya na lalaki ang mga mata. Tingnan mo. Lumapit si Kyle. Ano sa tingin mo? Parang hindi ako ang gumawa, sagot ni Tala. Parang masyadong maganda. Ikaw ang gumawa niyan. Kinabukasan, dinala niya sa bayan ang isang basket, isang bilaw, at isang maliit na upuan na gawa mula sa kakaibang kawayan. Habang inaayos niya ang mga paninda, ramdam niya ang kaba sa dibdib. Bakit parang nanginginig ka? Tanong ni Aling Sela. May bago po akong gawa, sagot niya. Hindi ko alam kung magugustuhan ng mga tao. Tinignan ng matanda ang mga paninda at agad lumaki ang mga mata nito. Naku, Tala, mas maganda ito kaysa sa dati mong gawa. Parang may kinang. Hindi nagtagal, may mga lumapit na mamimili. Nagtanong sila ng presyo, humanga sa kinis ng hibla, at halos pag-agawan pa ang kanyang paninda. Sa loob lamang ng ilang oras, naubos ang lahat ng dala niya. Pag-uwi niya sa kubo,
Ibinuhos niya ang kita sa banig at napaluha. Nanay. Tatay, ngayon lang ako umuwi nang hindi takot sa bukas. Dumating si Kael at nakita siyang nangingiti habang may luha sa mata. Naubos lahat, masayang sabi ni Tala. Binili nila lahat. Sabi ko sa'yo, mahinahong sagot ni Kael. Mula noon, paulit-ulit nilang binalikan ang tagong lugar ng mga kakaibang kawayan. Sa bawat hiblang inuuwi ni Tala, mas gumaganda ang kanyang mga nililikha. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi awa ang dahilan kung bakit siya napapansin, kundi paghanga. Habang lumilipas ang mga buwan, lalo pang nakilala ang pangalan ni Tala sa buong bayan. Ang dati niyang pwesto sa tabi ng daan ay naging lugar na dinarayo ng mga mamimili. May mga bumibili ng basket, may kumukuha ng bilaw, at may mga nag-uutos pa ng mga upuan, mesa, at palamuting yari sa kawayan. Ang dati niyang kita na sapat lamang para makatawid sa isang araw ay unti-unting naging puhunan para sa mas maayos na bukas. Isang umaga, habang inaayos niya ang kanyang mga paninda, lumapit si Aling Sela at napailing sa dami ng taong nakapaligid sa kanya. Tala, sabi ng matanda, dati maghapon kang nakaupo rito na halos walang pumapansin. Ngayon, parang kulang ang araw sa dami ng bumibili. Napangiti si Tala, ngunit may kaba pa rin sa kanyang mga mata. Inang Sela, sagot niya, masaya po ako. Pero natatakot din ako. Baka biglang mawala ang lahat. Baka paggising ko bukas, balik na naman ako sa dati. Hinawakan ni Aling Sela ang kanyang kamay. Anak, ang bagay na bunga ng sipag ay hindi agad nawawala. Pwedeng subukin, pero hindi basta-basta mawawala. Sa kabila ng mga salitang iyon, hindi pa rin tuluyang mapanatag si Tala. Habang dumarami ang bumibili, dumarami rin ang trabaho. Madalas ay madaling araw na siya natutulog, tapos gigising siyang muli bago pa sumikat ang araw. Minsan, nanginginig na ang mga daliri niya sa pagod. Minsan, nakakatulog siya nang nakaupo, hawak pa ang hinahabing hibla. Isang gabi, muli siyang umakyat sa gubat upang hanapin si Kael. Natagpuan niya ito sa tabi ng isang puno, tahimik na nakatingin sa mga dahon na hinihipan ng hangin. Pagod ka, sabi ni Kael nang makita siya. Napabuntong hininga si Tala. Masaya ako, pero pagod na pagod din. Dumadami ang order sa akin. Hindi ko na kayang gawin ang lahat ng mag-isa. Tahimik siyang tiningnan ni Kael. Hindi lalaki ang ginagawa mo kung pipilitin mong akuin ang lahat. Iniisip kong kumuha ng mga tutulong sa akin, sabi ni Tala. Pero natatakot ako. Paano kung hindi nila alagaan ang gawa ko? Paano kung bumaba ang kalidad? Paano kung masira ang pangalan ko? Piliin mo ng mabuti ang pagtitiwalaan mo, sagot ni Kael. Hindi lahat dapat pagdudahan. May mga taong naghihintay lang din ng pagkakataong mabuhay ng marangal. Matagal na nag-isip si Tala. Alam niyang tama ang sinasabi nito, ngunit hindi madali para sa kanya ang magtiwala. Sanay siyang sariling kamay niya ang kumikilos para sa lahat. Kinabukasan, nagpasya siya. Kinuha niya si Aling Rosa at Aling Pina, dalawang biyuda sa bayan na matagal nang naghahanap ng hanap buhay. Inanyayahan niya ang mga ito sa tabi ng kanyang kubo at ipinakita ang paraan ng paghihiwa, paghahabi at pag-aayos ng hibla. May isang pakiusap lang ako, sabi ni Tala. Ayokong mapabayaan ang kalidad. Gusto kong bawat gawa ay maingat. Bawat hibla ay maayos. Napangiti si Aling Rosa. Huwag kang mag-alala, anak. Aalagaan namin ito. Hindi ko kayo ituturing na utusan, dagdag ni Tala. Magkakasama tayong naghahanap buhay. Doon nagsimula ang mas masiglang takbo ng kanyang paggawa. Ang bakuran sa tabi ng kubo ay napuno ng tunog ng paglalala, hiwa ng kawayan, at mga kwentuhan ng mga babaeng kasama niya. Hindi nagtagal, dumami pa ang tumutulong sa kanya. Ang dating tahimik na kubo ay naging abalang lugar ng paggawa. Unti-unti, nakapag-ipon si Tala ng sapat na pera upang bumili ng mas malaking lupa malapit sa bayan at magpatayo ng mas maayos na pagawaan. Nang una niyang makita ang bagong gusali, napaluha siya. Sa akin ba talaga ito? Bulong niya habang hinahaplos ang haligi ng pagawaan. Sa'yo yan, sabi ni Aling Sela na nasa tabi niya. Sa pawis mo yan. Sa tiyaga mo yan. Mula sa pagiging simpleng tagalala sa tabi ng daan, naging may-ari si Tala ng isang lumalaking pagawaan ng mga kagamitang kawayan. Ang mga taong dati hindi siya pinapansin ay ngayoy humahanga na sa kanya. Ang mga mamimili ay dumarayo mula sa ibang lugar.
Ang kanyang pangalan ay unti-unting naging tanda ng tibay at ganda. Ngunit sa kabila ng pagbuti ng buhay, hindi nagbago ang puso ni Tala. Payak pa rin siyang manamit. Maingat pa rin siyang gumastos. Tinutulungan pa rin niya ang mga kapos, lalo na ang mga biyuda at mga batang gutom. At higit sa lahat, hindi niya iniwan ang bundok. Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa pagawaan, muli siyang umakyat upang makita si Kyle. Natagpuan niya itong nakatayo sa tabi ng sapa. Kyle, tawag niya, may pagod ngunit may ngiti. Lumingon ito. Mukhang may maganda kang balita. Lumapit si Tala. May pagawaan na ako. Totoong pagawaan. Hindi na lang ako basta naglalatag sa tabi ng daan. Masaya ako para sa'yo, sagot ni Kyle. Hindi siya agad sumagot. Tumingin muna siya sa dumadaloy na tubig bago nagsalita ng marahan. Ang dami nang nagbago sa buhay ko, sabi niya. Mas maayos na ang bahay ko. Mas marami na akong kasama. Mas marami na ring bumibili. Pero may isang bagay na hindi nagbabago. Ano yon? Tanong ni Kyle. Dahan-dahan siyang tumingin dito. Bumabalik pa rin ako rito, sagot niya. Dahil dito nagsimula ang lahat. At dahil hinahanap kita. Sa gitna ng pag-usbong ng kanyang munting imperyo, may isa pang bagay na tahimik na lumalaki sa puso ni Tala. Isang damdaming hindi pa niya lubos maipangalan. Sa gitna ng pag-usbong ng kanyang munting imperyo, may isa pang bagay na tahimik na lumalaki sa puso ni Tala. Isang damdaming hindi pa niya lubos maipangalan. Ngunit kasabay ng pag-angat ng kanyang buhay, ay ang paglapit ng mga matang puno ng inggit. Habang dumarami ang mga bumibili sa kanyang mga gawa, dumarami rin ang mga taong hindi natutuwa sa kanyang tagumpay. Ang dating tahimik na paggawaan ni Tala ay naging tampok ng usapan sa buong bayan. Ang iba ay humahanga. Ang iba na may naghihinala. Isang hapon, sa loob ng isang lumang tindahan ng muebles, lihim na nagtipon sina Don Filemon, Aling Corina, at Mang Teban, mga mangangalakal na dati sila ang pangunahing kinukunan ng mga tao ng gamit na yari sa kawayan at kahoy. Hindi na ito tama, madiing sabi ni Don Filemon. Noon, sa atin bumibili ang mga tao. Ngayon, halos lahat na lang ay kay Tala tayo, mas maganda ang gawa ni Tala, mas matibay ang kay Tala. Para tayong nawalan ng halaga sa sariling bayan. Umismid si Aling Corina. Isang ulilang dalaga lang iyan noon. Ngayon, akala mo kung sino na. Hindi normal ang bilis ng pag-angat niya. Napailing si Mang Teban. Iyon din ang iniisip ko. Masyadong mabilis. Masyadong kakaiba ang kinang ng mga paninda niya. Baka may daya. Napatingin si Don Filemon sa dalawa. Unti-unti siyang napangiti, ngunit malamig ang ngiting iyon. Kung iyan ang iniisip mo, sabi niya, bakit hindi natin ipaabot sa iba? Tahimik sandali ang silid. Ngunit sa katahimikang iyon, nabuo ang isang balak na hindi lamang sisira sa negosyo ni Tala, kundi pati sa kanyang dangal. Samantala, sa paggawaan, abala si Tala sa pag-inspeksyon ng mga natapos na gamit. Maingat niyang tinitingnan ang bawat basket, bawat bilaw, bawat upuang inilalabas mula sa kanyang paggawaan. Aling Rosa, sabi niya, pakihigpitan pa po ng kaunti ang pagkakahabi rito. Kapag maluwag po iyan, madaling lulundo. Tala, sagot ng matanda. Buti at nakita mo agad. Lumapit naman si Aling Pina. May bagong order na naman mula sa kabilang baryo. Napahinto si Tala. Talaga? Ilan? 6 na mesa at 10 upuan. Napangiti si Tala, ngunit hindi iyon lubos. Napansin iyon ni Aling Pina. Bakit parang hindi ka masaya? Tanong nito. Masaya po, sagot ni Tala. Pero nitong mga nakaraang araw, parang may mabigat sa hangin. Parang may mga matang nakatingin sa akin na hindi ko nakikita. Nagkatinginan ang dalawang babae. Si Aling Rosa ang unang nagsalita. Anak, kapag umaangat ang tao, may mga mainggit talaga. Hindi mawawala yan. Tumango si Tala, ngunit sa dibdib niya ay may kaba na unti-unting lumalaki. Kinabukasan, pumunta siya sa palengke upang bumili ng bigas at gulay para sa mga manggagawa. Habang naglalakad siya, napansin niyang may mga taong nagbubulungan sa gilid. Iyan si Tala. Siya nga. Sabi nila, may kakaiba raw siyang ginagamit sa kawayan. May nagsabi pang ang hindi raw normal ang pagyaman niya. Bahagyang bumagal ang kanyang hakbang. Parang biglang nanlamig ang kanyang katawan. Hindi siya lumingon, ngunit malinaw niyang narinig ang bawat salita.
Pagdating niya sa tindahan ni Aling Sela, tahimik niyang inilapag ang dalang basket. Anak, sabi agad ng matanda, narinig mo na ba? Hindi agad sumagot si Tala. Ngunit nang tumingala siya, halata sa kanyang mga mata na alam na niya. May kumakalat na tsismis, mahinang sabi ni Aling Sela. Sinasabi nilang may daya raw ang mga paninda mo. Na baka raw may masamang hiwaga kang ginagamit kaya iba ang kinang ng gawa mo. Parang may mabigat na batong bumagsak sa dibdib ni Tala. Bakit nila sasabihin yon? Nanginginig niyang tanong. Wala naman akong ginagawang masama. Nagtatrabaho lang ako. Pinaghihirapan ko ang lahat. Alam ko, sagot ni Aling Sela habang hinahaplos ang kanyang kamay. Pero ang inggit, hindi marunong tumingin ng patas. Kapag hindi nila maabot ang kaya mo, sisirain ka nila sa salita. Napayuko si Tala. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Mas kaya ko pang tiisin ang gutom, sabi niya ng mahina. Mas kaya ko pang tiisin ang pagod. Pero iyong sisirain nila ang pangalan ko. Iyon ang hindi ko matanggap. Iyon na nga lang ang meron ako, ang dangal ko. Hindi na siya nakapagtagal sa palengke. Pagbalik sa pagawaan, tahimik lamang siya. Napansin agad ng mga manggagawa na mabigat ang kanyang loob, ngunit hindi muna siya nagsalita. Pakiramdam niya ay punong-puno ng ingay ang isip niya. Bawat bulong na narinig niya sa palengke ay parang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang tenga. Nang gabing iyon, muli siyang umakyat sa bundok upang hanapin si Kyle. Natagpuan niya itong nakatayo sa ilalim ng isang matandang puno. Sa dilim ng gabi at sa liwanag ng buwan, tila lalo itong naging tahimik at misteryoso. Pagkakita pa lamang sa kanya, nagsalita na agad si Kyle. May mabigat kang dinadala. Hindi na nakapagpigil si Tala. Lumapit siya at tumigil sa harap nito. Kyle, sabi niya, nanginginig ang boses, may mga tsismis na kumakalat sa bayan. Sinasabi nilang may daya raw ang mga gawa ko. Na hindi raw normal ang pag-angat ko. Na parang may masama akong ginagamit. Agad nagdilim ang mukha ni Kyle. Sino ang nagsimula? Hindi ko alam, sagot ni Tala. At iyon ang mas masakit. Hindi ko alam kung sino ang kaaway ko. Hindi ko alam kung sino ang nakangiti sa akin sa umaga pero naninira sa akin sa likod. Tahimik si Kyle, ngunit ramdam ni Tala ang pagbabago sa hangin sa paligid. Parang ang gubat mismo ay nakikiusap na kumalma siya. Masakit, Kyle, patuloy niya. Hindi dahil natatakot akong mawalan ng kita. Masakit dahil pati dangal ko gusto nilang wasakin. Hindi ko naman ito ninakaw. Hindi ko ito dinaya. Pinaghirapan ko ang lahat. Lumambot ang tingin ni Kyle. Marahan siyang lumapit. Alam ko, sabi nito. Pero paano kung hindi yon makita ng iba? Tanong ni Tala. Paano kung maniwala sila sa kasinungalingan? Huwag mong hayaang ang dumi ng isip ng iba ang magsabi kung sino ka, sagot ni Kyle. Ang totoo ay hindi nababago ng tsismis. Napailing si Tala. Madaling sabihin yan. Pero tao lang ako. Nasasaktan din ako. Natatakot din ako. Sa unang pagkakataon, hinawakan ni Kyle ang kanyang mga kamay. Mainit at matatag ang kanyang mga palad. Makinig ka sa akin, Tala, sabi nito. Ang mga taong naninira ay takot. Takot sila sa liwanag mo. Takot sila dahil umaangat ka ng hindi nandaraya. Kaya sisirain ka nila sa salita. Nangilid ang luha sa mata ni Tala. Pagod na akong lumaban. Alam ko, sagot ni Kyle. Pero hindi ka nag-iisa. Pumikit si Tala at huminga ng malalim. Sa gitna ng usok ng inggit na bumabalot sa kanyang pangalan, may isang bagay pa ring malinaw sa kanyang puso. May isang taong handang maniwala sa kanya, kahit ang iba ay nagsisimula ng magduda. Sa mga sumunod na araw, pinilit ni Tala na maging matatag. Maaga pa rin siyang gumigising at umiikot sa pagawaan. Ngunit sa ilalim ng kanyang mahinahong mukha ay may takot na hindi na umaalis sa kanyang dibdib. Kapag may nagbubulungan sa tapat ng pinto, napapalingon siya. Hindi niya alam kung sino ang naninira sa kanya. Isang umaga, nadatnan siya ni Aling Rosa na nakatulala sa mga bagong gawang upuan. Tala, sabi ng matanda, kanina ka pa nakatitig dyan. Ano ang iniisip mo? Napabuntong hininga si Tala. Iniisip ko po kung hanggang kailan kami pagtitiwalaan ng mga tao. Huwag mong pangunahan ang bukas, sagot ni Aling Rosa. May mabubuting taong nakakakita sa kabutihan mo. Pero may masasama ring handang maniwala sa kasinungalingan, sabi ni Tala.
Bago pa makasagot ang matanda, dumating si Aling Pina na may hawak na talaan. Tala, sabi nito, iyong order mula sa malaking bahay sa kabilang baryo, umatras. Napatigil si Tala. Bakit? May narinig daw silang kwento, sagot ni Aling Pina. Gusto muna nilang maghintay. Parang may kumurot sa puso ni Tala. Hindi na lamang salita ang paninira. Dahan-dahan na nitong kinakain ang kanyang kabuhayan. Kinagabihan, umakyat siya sa bundok upang makita si Kyle. Natagpuan niya itong nakatayo sa tabi ng sapa. May nabawas na sayo, sabi ni Kyle. Hindi pa man nawawala ang lahat, sagot ni Tala, pakiramdam ko unti-unti nang inaagaw. Ikinuwento niya ang umurong na order at ang pagod na pumipisa sa kanyang loob. Kyle, bulong niya, natatakot ako. Ano ang kinatatakutan mo? Tanong nito. Na isang araw, gigising na lang ako at wala na lahat. Na ang pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon ay mawawala dahil lang sa inggit ng ibang tao. Tahimik na tumingin sa kanya si Kyle. Habang may hininga ka, may paraan. Napailing si Tala. Minsan hindi sapat ang sipag. Minsan may mga taong gustong sunugin ang buhay mo kahit wala kang ginawang masama. Bahagyang nagbago ang mukha ni Kyle. At may mga taong handang tumayo sa tabi mo kahit ano pa ang mangyari. Pagsapit ng ikatlong gabi matapos ang pag-uusap nilang iyon, kakaiba ang panahon. Mahangin ang buong bayan. Abala pa sa paggawaan si Tala kasama ang kanyang mga tauhan dahil may kailangan silang tapusing order kinabukasan. Tala, sabi ni Aling Pina, umuwi ka na muna. Kami na ang bahala rito. Umiling si Tala. Hindi pwede. Kapag hindi natin natapos ito, mahihirapan tayong humabol. Tingnan mo nga ang sarili mo, sabi ni Aling Rosa. Namumutla ka na. Kaunti na lang, sagot ni Tala. Pagkatapos nito, magpapahinga na ako. Makalipas ang ilang oras, natapos din ang gawain. Isa-isang nagpaalam ang kanyang mga tauhan. Naiwan si Tala upang ayusin ang talaan ng mga order at bilangin ang mga materyales sa bodega. Sa labas, palakas ng palakas ang hangin. Nang matapos siya, isinara niya ang pinto ng paggawaan at naglakad pauwi sa kubo. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo ay may naamoy siyang kakaiba. Usok. Huminto siya. Dahan-dahan siyang napalingon sa likod ng bodega. May manipis na usok na umaakyat sa dilim. Sa isang iglap, sumiklab ang apoy sa likod ng gusali. Parang mabangis na hayop na biglang nagising, mabilis itong kumalat sa tuyong kawayan at nakatambak na paninda. Sunog, sigaw ni Tala. Sunog! Tulong! Tumakbo siya pabalik. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang binubuksan ang gilid ng bodega. Humahampas sa mukha niya ang init. Kumakapal ang usok. Hindi pwede, sigaw niya. Nandito ang mga materyales. Nandito ang mga order. Naglabasan ang mga kapitbahay. May mga tumakbo upang umigib ng tubig. Tala, sigaw ni Aling Sela. Lumayo ka. Hindi, sigaw ni Tala. May mga gamit pa sa loob. Tinangka niyang sumugod papasok, ngunit hinila siya ni Mang Isko. Nababaliw ka ba? Sigaw nito. Mamamatay ka riyan. Pakawalan mo ako, umiiyak na sigaw ni Tala. Buhay ko iyan. Pinaghirapan ko iyan. Patuloy na lumalaki ang apoy. Nilalamon nito ang mga kawayan, ang mga natapos na gamit at maging ang mga talaan ng mga order. Ang buong paligid ay namula. Tubig! Bilisan nyo, sigaw ng isang lalaki. Ngunit mas mabilis ang apoy kaysa sa tao. Sa bawat timba ng tubig na ibinabato nila, tila lalo lamang sumisigaw ang apoy. Nakatitig lamang siya sa sarili niyang paggawaan habang unti-unti itong nilalamon ng apoy. Wala na, bulong niya. Wala na ni. Lumapit si Aling Rosa, umiiyak din. Tala ni. Nilingon siya ni Tala. Basag ang boses niya. Aling Rosa, bakit ganito? Ano ang ginawa ko para mangyari ito? Walang maisagot ang matanda. Niyakap lamang niya si Tala habang pareho silang nakatingin sa nagliliyab na gusali. Hindi ito aksidente, sabi niya. Masyadong mabilis ang apoy. Napatingin si Tala sa kanya. Sa mga mata niya ay may luha, takot, at unti-unting pag-usbong ng mapait na katotohanan. May gumawa nito, pabulong niyang sabi. Lumuhod si Aling Sela sa tabi niya. Anak, tumayo ka. Baka lumipat pa ang apoy. Paano ako lalayo? Tanong ni Tala, halos walang boses.
Paano ko hahayaang masunog ang lahat ng wala akong magawa? Iyan ang mga taon ng buhay ko. Iyan ang lahat ng pinaghirapan ko. Sunod-sunod ang kanyang hikbi. Noon, kubo lang ang meron ako. Tapos unti-unti kong binuo ito. Isang hibla. Isang upuan. Isang order. Isang pag-asa. Tapos mayong gabi, mawawala lang lahat. Hinaplos ni Aling Sela ang kanyang buhok. Hindi nasusunog ang sipag mo. Hindi nasusunog ang dangal mo. Pero nasusunog ang bunga, sigaw ni Tala. Nasusunog ang buhay na binuo ko. Habang humihina ang apoy makalipas ang mahabang oras, abo at may itim na balangkas na lamang ang naiwan sa dati niyang pagawaan. Nakatayo si Tala sa harap nito, nangingitim ang mukha sa usok at luha. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi lamang hirap at lungkot ang naramdaman niya, kundi ang sukdulang sakit ng pagkawala, kawalan at pagtataksil ng kapwa-tao. Nakatayo si Tala sa harap ng mga abo ng kanyang pagawaan habang unti-unting humuhupa ang apoy. Ang hangin ay amoy sunog na kawayan. Ang dati niyang masiglang lugar ng paggawa ay isa na lamang kalansay ng mga poste at wasak na bubong. Lumuhod si Tala sa lupa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahaplos ang isang sunog na hibla ng kawayan. Parang kasabay ng pagdikit ng abo sa kanyang mga daliri ay ang pagdikit din ng katotohanang wala na nga ang lahat. Ang mga order, ang mga gamit, ang mga materyales, lahat ay nilamon ng apoy. Hindi pwede, bulong niya. Hindi pwedeng dito lang matatapos ang lahat. Ngunit kahit sabihin pa niya yon ng paulit-ulit, hindi na mababawi ng salita ang nawala. Naramdaman niyang bumigat ang kanyang dibdib hanggang halos hindi na siya makahinga. Lumapit si Aling Sela at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Anak, umuwi ka muna. Magpahinga ka. Napailing si Tala. Paano ako magpapahinga? Paano ako uwi na parang walang nangyari? Wala na, Inang Sela. Wala na lahat. Hindi nawala ang sipag mo. Pero nawala ang buhay na binuo ko, bigla niyang sigaw. Araw-araw ko yung pinaghirapan. Hindi nila nakita kung paano ako nagsimula sa wala. Tapos susunugin lang nila. Ganun lang. Natahimik ang mga tao sa paligid. Sa katahimikang iyon, lalong naramdaman ni Tala ang kanyang pag-iisa. Maya-maya, umalis din ang karamihan. Naiwan si Tala sa harap ng abo hanggang sa lumalim ang gabi. Ang langit ay kulay pula pa rin sa naiwang liwanag ng sunog. Doon siya natagpuan ni Kyle. Mula sa dilim ng daan, lumapit ang binata ng tahimik. Paglapit niya, agad niyang nakita ang namumulang mga mata ni Tala at ang nangingitim na gilid ng damit. Tala, mahina niyang tawag. Napatingin si Tala sa kanya at sa sandaling iyon, tila nabasag ang huling natitirang pagpipigil sa kanyang dibdib. Tumayo siya at mabilis na lumapit. Kyle, basag ang boses niyang sabi, sinunog nila. Sinunog nila ang lahat. At sa unang pagkakataon, niyakap niya si Kyle nang walang pag-aalinlangan. Mahigpit ang kapit niya. Nawala lahat, umiiyak niyang sabi. Hindi lang gamit. Hindi lang pera. Parang pati lakas ko nawala rin. Hindi ko alam kung paano magsisimula uli. Marahang hinawakan ni Kyle ang likod niya. Ngunit habang nakayakap si Tala, may ibang bagay na lumalaki sa loob ng binata. Galit. Sino? Malamig nitong tanong. Napaatras si Tala at tumingin sa kanya. Ano? Sino ang gumawa nito? Hindi ko alam, sagot niya. Pero alam kong hindi ito aksidente. Alam kong may mga taong hindi masaya sa pag-angat ko. Nagdilim ang mukha ni Kyle. Biglang lumakas ang hangin sa paligid. Ang mga abo sa lupa ay umikot at ang mga dahon sa mga puno ay sabay-sabay na kumaluskos. Napatingin si Tala sa paligid. Kyle. Ngunit hindi na ordinaryong katahimikan ang nasa mukha ng binata. Ang kanyang mga mata ay tila mas malalim at may liwanag na kakaiba. Matagal ko silang pinagbigyan, sabi ni Kyle. Matagal akong nanahimik para sa'yo. Pero sinaktan ka nila. Tinapakan nila ang lahat ng pinaghirapan mo. Biglang kumulog sa kalangitan. Napaatras si Tala. Kyle, anong nangyayari? Huminga ng malalim ang binata. May katotohanan akong matagal itinago sa'yo. Anong katotohanan? Ako ay hindi ordinaryong tao. Napatitig si Tala sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Sa sandaling iyon, lalong lumakas ang hangin.
Ang mga sanga ng puno ay yumuko na tila nagbibigay daan. Mula sa likod ni Kael ay tila may mumunting berdeng liwanag na sumibol. Ang kanyang tindig ay naging mas maringal. Ako si Kael, sabi niya, Prinsipe Kael ng kaharian ng Luntian. Tagapag-ingat ng mga gubat, mga puno, at mga hibla ng buhay sa ilalim ng lupa. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Prinsip! Kaharian? Kael, ano ka ba talaga? Ako ay nilalang ng mundong hindi nakikita ng karaniwang tao, sagot niya. Matagal na kitang minamasdan. Nakita kita noong wala ka pang pagawaan. Nakita kitang umiiyak sa gutom. Nakita kitang yumuyuko pero hindi nababali. At sa bawat araw na pinili mong lumaban, mas lalo kitang minahal. Nanginginig si Tala, hindi niya alam kung sa takot o sa bigat ng lahat ng naririnig niya. Minahal, ulit niya. Sagot ni Kael. Hindi awa ang naramdaman ko sa'yo. Hindi simpleng paghanga. Ikaw ang dahilan kung bakit madalas akong umalis sa aking kaharian. Ikaw ang dahilan kung bakit pinili kong magpakita sa isang mortal. Napahawak si Tala sa dibdib. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati ay may isa pang damdaming sumibol, gulat, sakit, at pag-ibig na halo-halo. Kung gayon, sabi niya, totoo pala ang lahat. Ang gintong hibla. Ang kakaibang kawayan. Ikaw ang dahilan. Ako ang nagbukas ng daan, sabi ni Kael. Pero ikaw ang lumikha. Ikaw ang nagpahalaga sa biyaya. Kumulog. Sa malayo, tila may mga aninong gumagalaw. Tumingin si Kael sa direksyon ng bayan. At ngayong gabi, malalaman nila ang kabayaran ng pananakit sa'yo. Kael, huwag. Ngunit huli na. Itinaas ni Kael ang kanyang kamay. Sa isang iglap, umugong ang lupa. Ang mga ugat sa ilalim ng daan ay gumalaw na parang mga ahas. Ang hangin ay humagupit sa mga bahay ng tatlong mga ngalakal. Ang kanilang mga kariton ay nabaligtad sa lakas ng hangin. Ang mga punong malapit sa kanilang tindahan ay yumuko at humampas sa mga bubong. Sa malayo ay narinig ni Tala ang mga sigaw. Apoy! May bagyo! Ilabas ninyo kami! Natigilan si Tala. Nakakatindig balahibo ang kanyang nasaksihan. Hindi ito hangin ng ordinaryong gabi. Ito ay galit ng kalikasan. Kael, sigaw niya. Tama na! Huminga ng mabigat si Kael, ngunit hindi agad bumaba ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay tila may sariling bagyo. Sinunog nila ang mundo mo, sabi niya. Ngayon, titikman nila ang takot. Hindi ganyan ang gusto ko, umiiyak na sabi ni Tala. Nasaktan ako. Pero ayokong maging dahilan ng panibagong sakit. Doon lamang tila natauhan si Kael. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Unti-unting kumalma ang hangin. Humina ang ugong ng lupa. Nabalot ng mabigat na katahimikan ang gabi. Matagal siyang nakatingin kay Tala bago nagsalita. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang mahal ko. Kahit wasak ka na, marunong ka pa ring pumili ng awa. Lumambot ang mukha niya. Tala, sumama ka sa akin. Napatingin si Tala sa kanya. Saan? Sa kaharian ng Luntian, sagot ni Kael. Iwan mo ang malupit na mundo ng mga tao. Sa aking kaharian, walang maninira sa'yo. Walang susunog sa pinaghirapan mo. Walang magpapaluha sa'yo. Mamuhay ka roon bilang reyna at hindi ko hahayaang muli kang masaktan. Nanginginig si Tala habang nakikinig. Sa harap niya ay ang lalaking minahal niyang hindi niya namamalayang minamahal na pala. Ngunit sa harap din niya ay isang daigdig na hindi niya kilala. Kael, sabi niya, paano kung hindi ako bagay sa mundong iyon? Lumapit siya at marahang hinawakan ang pisngi ni Tala. Ikaw ang bagay sa kahit anong mundong pipiliin mong liwanagan. At sa gitna ng abo, hangin, at pulang langit, tumayo si Tala sa harap ng isang prinsipe ng kababalaghan, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na lawak ng pag-ibig at panganib na dala ng pangalang Kael. Matagal na hindi nakapagsalita si Tala. Ang dibdib niya ay mabigat pa rin sa sakit ng pagkawala, ngunit sa harap niya ay may isang daigdig na hindi niya kayang ipaliwanag. Sumama ka sa akin, muling sabi ni Kael. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang mundong hindi ka kayang saktan. Napatingin si Tala sa abo ng kanyang pagawaan. Kapag sumama ako, makakabalik pa ba ako? Sagot ni Kael. Hindi kita ikukulong. Gusto ko lang makita mo kung saan ako nagmumula. Gusto kong malaman mo ang buong katotohanan. Matagal siyang tumingin sa mga mata ni Kael. Sa huli, marahan siyang tumango.
CJ, sasama ako. Inilahad ni Kael ang kanyang kamay. Pagkahawak ni Tala rito, umihip ang malamig na hangin at bumuka ang isang malaking batong nasa gilid ng bundok. Mula sa loob ay sumilay ang liwanag na kulay luntian at pilak. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Diyos ko, may daan sa loob. Halika, sabi ni Kael. Huwag kang bibitaw. Pumasok sila sa kailaliman ng bundok. Habang lumalalim ang kanilang lakad, nagbago ang paligid. Ang mga dingding ay parang malinaw na kristal na may gumagalaw na sinag sa loob. Sa ilalim ng kanilang mga paa ay may daang kumikislap na parang hinabing liwanag. Kael, mahina niyang sabi, natatakot ako. Hawak kita, sagot nito. Kapag kasama mo ako, walang mananakit sa iyo rito. Sa gitna ng lagusan ay may mga mumunting ilaw na lumilipad sa paligid nila. Nang lumapit ang ilan ay nakita niyang may maliliit na mukha ang mga iyon at pakpak na parang dahon. Isa sa mga iyon ang lumapit sa kanyang balikat. Ito ba siya? Tanong nito. Ito ba ang mortal na pinili ng prinsipe? Napaatras si Tala. Kael. Nagsasalita sila. Napangiti si Kael. Mga espiritu sila ng gubat. Huwag kang matakot. May isa pang lumapit. Mukha siyang pagod, sabi nito. At malungkot. Tao siya, sagot ng isa. Ang mga tao ay laging puno ng pagod. Napatitig si Tala sa mga mumunting nilalang. Naririnig ko kayo, sabi niya. At sabay-sabay silang tumawa. Patuloy silang naglakad hanggang bumukas ang lagusan sa isang malawak na lupain sa ilalim ng bundok. Napahinto si Tala at halos makalimutang huminga. Sa harap niya ay nakatayo ang mga palasyong yari sa kristal, esmeralda at liwanag. Ang mga hardin ay may mga bulaklak na tila may sariling ningning. Ang tubig sa mga batis ay umaagos na parang may tugtog. Napakaganda, bulong niya. Tumingin si Kael sa kanya. Ito ang kaharian ng luntian. Habang naglalakad sila sa daan ng palasyo, maraming espiritu ang yumuyuko kay Kael. May mga matang mausisa ring nakatingin kay Tala. Bakit ganyan sila makatingin? Tanong ni Tala. Dahil hindi sila sanay makakita ng mortal dito, sagot ni Kael. Pakiramdam ko tuloy, mali ang pagdating ko. Huminto si Kael at humarap sa kanya. Hindi ka mali, Tala. Ikaw ang panauhin ko. At higit pa roon, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Lalo niyang naramdaman ang gaspang ng kanyang mga kamay at ang payak niyang damit. Pagpasok nila sa malaking bulwagan, bumungad ang kisaming parang kalangitang may gumagalaw na mga bituin. Sa dulo ay naroon ang dalawang trono. Nakaupo roon ang hari at reyna ng mga espiritu, ang mga magulang ni Kael. Ang hari ay may tahimik ngunit mabigat na mukha. Ang reyna na may napakaganda, ngunit may lamig ang kanyang titig. Lumuhod si Kael. Napayuko rin si Tala. Amang hari, inang reyna, sabi ni Kael, narito si Tala. Matagal siyang tiningnan ng hari bago nagsalita. Siya ang mortal na dahilan ng iyong mahabang pagkawala. Opo, sagot ni Kael. Tiningnan naman siya ng reyna. Lumapit ka, Tala. Dahan-dahang sumunod si Tala. Ano ang nakikita mo sa aming kaharian? Tanong ng reyna. Napatingin si Tala sa paligid. Liwanag po. Ganda. Katahimikan. Mga bagay na hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. At ano ang dala mo rito? Tanong ng hari. Napatigil siya. Pagkaraan ay marahan siyang sumagot. Wala po akong dala kundi sarili ko. Sugatang puso, pagod na katawan at pasasalamat sa inyong anak. Natahimik ang bulwagan. Nagkatinginan ang hari at reyna. Muling nagsalita ang hari. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagpunta rito? Kapag tumawid ang isang mortal sa aming daigdig, hindi na siya katulad ng dati. Hindi ko po alam ang lahat, sagot ni Tala. Pero alam ko pong hindi ako naparito para humingi ng kapangyarihan. Naparito ako dahil gusto kong malaman ang katotohanan. Ang reyna ay bahagyang yumuko. At ano ang katotohanang nais mong malaman? Tumingin si Tala kay Kael bago sumagot. Kung saan ba talaga nababagay ang puso ng anak ninyo? Sa mundong ito o sa mundong iniwan niya para sa akin? Sa tanong na yon, lumambot ng bahagya ang mukha ng reyna. Ngunit ang hari ay nanatiling mabigat ang tingin. Nang makaalis sila sa bulwagan, dinala siya ni Kael sa hardin na may mga puno ng esmeralda ang dahon. Doon, nilapitan sila ng ilang espiritu ng gubat, mga nilalang na anyong tao, ngunit may mga matang luntian.
Prinsipe, sabi ng isa, siya na ba ang pipiliin nyo? Sagot ni Kael. Tumingin ang espiritu kay Tala. Mortal, kaya mo bang iwan ang lupaing kinalakihan mo? Napayuko si Tala. Iyan ang tanong na hindi ko pa masagot. May isa pang nagsalita. Dito, walang gutom. Walang inggit. Walang paninira. Pero may pawis ba rito? Tanong ni Tala. Nagkatinginan ang mga espiritu. Pawis, ulit ng isa. Sabi niya, iyong pagod na may kasamang dangal. Iyong sakit ng kamay matapos ang buong araw na paggawa. Iyong pakiramdam na may nabuo ka dahil pinaghirapan mo. Tahimik ang mga espiritu. Sa sandaling iyon, lalo niyang naramdaman na iba siya sa mundong iyon. Kinagabihan, naglakad silang dalawa ni Kael sa balkonahe ng palasyo. Sa ibaba nila ay kumikislap ang buong kaharian. Napakatahimik dito, sabi ni Tala. Hindi ba yan ang gusto mo? Isang mundong walang mananakit sa iyo. Napatingin siya kay Kael. Akala ko gusto ko. Pero habang tumatagal ako rito, mas lalo kong nararamdaman ang sarili ko. Ano ang nararamdaman mo? Nadayuhan ako, marahan niyang sagot. Kael, napakaganda ng mundo mo. Pero hindi ko marinig ang tunog ng tunay na buhay dito. Hindi ko maamoy ang lupa pagkatapos ng ulan. Hindi ko maunawaan ang ginhawang hindi pinaghirapan. Humigpit ang panga ni Kael. Ibig mong sabihin, hindi mo ako sasamahan? Hindi iyon ganoon kasimple, sabi ni Tala. Mahal kita. Napatigil si Kael. Tala ni. Pagpapatuloy niya, mahal kita. Pero ang puso ko ay mortal. Nakaugat ito sa lupa, pawis, hapdi, at pagsisikap. Kapag dito ako nanatili, para kong iniwan ang sarili kong pagkatao. Matagal na hindi nagsalita si Kael. Nang sa wakas ay tumingin siya kay Tala, may lungkot sa kanyang mga mata. Kung pipiliin mong bumalik, sabi niya, mawawala ka sa mundo ko. Hindi, sagot ni Tala. Hindi ako mawawala. Dadalhin kita sa puso ko. Pero kailangan kong bumalik sa abo ng buhay ko. Kailangan kong buuin yon gamit ang sarili kong mga kamay. Kung hindi, hindi na ako magiging ako. Pumikit si Kael at huminga ng malalim. Nang muling imulat ang mga mata, may sakit sa kanyang ngiti. Kaya iyan ang sagot mo. Tumango si Tala, may luha sa mata. Pipiliin kong bumalik. Sa liwanag ng kaharian, mas luminaw sa kanya na ang tunay na tahanan ay hindi ang pinakamaganda, kundi ang pinakatotoo. At sa gitna ng pinakamarangyang kahariang nakita niya, pinili ni Tala ang wasak niyang kubo, ang abo ng kanyang paggawaan, at ang mundong masakit ngunit totoo, dahil doon lamang niya tunay na nakikilala ang sarili niyang puso. Pagbalik ni Tala mula sa kaharian ng Luntian, tahimik ang buong paligid. Ang bundok ay nandoon pa rin. Ang malamig na hangin ay ganoon pa rin. Ngunit ang puso niya ay hindi na tulad ng dati. Sa likod niya ay isang mundong hitik sa hiwaga. Sa harap niya ay ang abo ng kanyang kubo at ang mundong pinili niyang balikan. Huminto siya sa tapat ng kanyang nasunog na paggawaan. May itim na kahoy at baluktot na bubong ang sumalubong sa kanya. Dahan-dahan siyang lumuhod at hinaplos ang lupa. Narito na uli ako, bulong niya. Wala na akong dala kundi sarili ko. Pero magsisimula ako uli. Pagsikat ng araw kinabukasan, nagising si Tala sa mahinang katok sa pintuan ng kanyang kubo. Pagbukas niya, wala siyang nakita ni isang tao. Ngunit sa harap ng kanyang pintuan ay may 3 kawayan, sariwa at makinis, na tila bagong putol ngunit walang bakas ng itak. Napakunot ang noo niya. Luminga siya sa paligid. Sino ang naglagay nito? Tanong niya sa hangin. Walang sumagot. Tanging huni ng ibon at mahinang ihip ng hangin ang kanyang narinig. Anak, kanina pa kita hinahanap. Naku, saan galing yan? Tanong ni Aling Sela. Iyan na po ang hindi ko alam, sagot ni Tala. Pagbukas ko ng pinto, nandito na. Lumapit ang matanda at hinaplos ang kawayan. Napakaganda. Parang biyaya. Napatingin si Tala sa bundok. Sa loob ng kanyang dibdib ay may isang pangalang tahimik na umalingaw-ngaw. Kael, bulong niya. Hindi siya sigurado, ngunit alam ng puso niya kung kanino nanggagaling ang himalang iyon. Mula noon, tuwing umaga ay may mga bagong kawayan sa kanyang pintuan. Minsan 3, minsan 5, minsan napakarami na halos hindi niya agad maipasok sa bakuran. Walang nakakaalam kung sino ang nagdadala. Wala ring bakas ng yabag. Isang araw, dumalaw sina Aling Rosa at Aling Pina.
Tala, sabi ni Aling Rosa, hindi pwedeng sayangin mo ang mga yan. Dapat kang magsimula uli. Napabuntong hininga si Tala. Paano ako magsisimula? Nasunog na ang paggawaan. Wala na akong puhunan. May mga kamay ka pa, sagot ni Aling Pina. May pangalan ka pa. May mga taong handang tumulong sa'yo. Tumahimik si Tala. Totoo ang sinasabi nila. Nasunog man ang mga gamit, hindi nasunog ang kanyang kakayahan. Kung magsisimula uli ako, sabi niya, magsisimula tayo ng magkakasama. Ngumiti ang dalawang babae. Kita mo, sabi ni Aling Rosa. Iyan ang Tala na kilala namin. Nagsimula silang muli sa maliit. Sa tabi ng kubo, gumawa sila ng pansamantalang silungan. Doon muling humawak ng kawayan si Tala. Sa bawat hiblang hinihiwa niya, pakiramdam niya ay unti-unti ring binubuo ang kanyang lakas. Ngunit sa bawat pagsikat ng araw at pagdating ng mga bagong kawayan, may kirot din sa kanyang dibdib. Sa bawat biyayang dumarating, naaalala niya si Kyle. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng kubo, lumapit si Aling Sela at umupo sa tabi niya. Tala, sabi ng matanda, matagal na kitang pinagmamasdan. Masipag kang muli pero malungkot ka pa rin. Bahagyang umiti si Tala. Halata po ba? Sa mga matang may hinihintay. Napayo ko siya. May nawala po sa akin na hindi ko masabi sa iba. Lalaki ba yan? Tanong ni Aling Sela. Napatawa si Tala ng mahina at bahagya ring napaluha. Opo. Mahal mo? Matagal bago siya sumagot. Opo. Nasaan siya? Tumingin si Tala sa bundok. Malayo. At malapit. Hindi ko rin po may paliwanag. Hinawakan ni Aling Sela ang kamay niya. Kung tunay kang mahal, babalik yan sa paraang hindi mo inaasahan. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting nakabangon muli si Tala. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang tumulong. May nagdala ng lumang gamit. May nagpahiram ng martilyo at lagari. May ilan ding bumibili muli sa kanyang paninda. Isang umaga, habang abala siya sa pag-aayos ng bagong mga hibla ng kawayan, may dumating na isang lalaki sa bakuran. May dala itong maliit na supot at maayos ang tindig. Payak ang kanyang damit. Ngunit may kung anong pamilyar sa paraan ng kanyang pagtingin. Magandang umaga, sabi ng lalaki. Napalingon si Tala. Magandang umaga rin. Sino po kayo? Ako si Ilian, sagot nito. Narinig kong naghahanap ka ng bihasang karpintero. Pinagmasdan siya ni Tala. Malakas ang pangangatawan nito, ngunit tahimik ang kilos. Ang nagpahinto sa kanya ay ang mga mata ng lalaki, malalim at mahinahon. Marunong ka ba talaga? Tanong niya. Pwede mong subukan, sagot nito. Lumapit si Aling Pina at bumulong kay Tala, mukhang maayos naman. Tumango si Tala. CJ, gumawa ka ng isang maliit na silya. Tingnan natin. Tahimik na nagtrabaho ang lalaki. Hawak niya ang kahoy at kawayan na parang matagal nang sanay ang kanyang mga kamay. Maingat ang bawat hiwa. Matatag ang bawat kabit. Nang matapos siya, napatitig si Tala sa ginawa nito. Malinis, matibay at elegante ang pagkakayari. Magaling ka, sabi niya. Salamat, sagot ng lalaki. Bakit gusto mong magtrabaho rito? Tanong ni Tala. Tumingin ito sa kanya ng matagal. Dahil may isang taong gusto kong tulungang muling bumangon. Parang may kumabog sa dibdib ni Tala. Pamilyar ang sagot. Pamilyar ang tinig. Ngunit pinili niyang itulak palayo ang hinala. Mula noon, nagsimulang magtrabaho si Ilian sa tabi niya. Tahimik siya, masipag at hindi madaldal. Ngunit palagi siyang nariyan sa oras na kailangan ni Tala ng dagdag na lakas o kaunting pahinga. Isang hapon, habang magkasama silang naghahabi ng upuan, nagsalita si Tala. Ilian, saan ka natutong gumawa ng ganito? Sa lugar na tahimik, sagot nito. May pamilya ka ba? Meron, sabi niya. Pero malayo sila. Bakit ka umalis? Nagtagal bago sumagot ang lalaki. Dahil may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lugar na pinanggalingan ko. Tumahimik si Tala. Sa bawat sagot nito, lalong lumalalim ang kanyang pagdududa. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Habang nakaupo siya sa labas ng kubo, lumapit si Ilian. Bakit parang malayo ang isip mo? Tanong ng lalaki. Dahil pakiramdam ko, kilala kita, sagot ni Tala. Hindi ko lang matiyak kung saan.
Tumingin si Ilyan sa buwan. Pagkaraan ay marahan siyang huminga. Tala, sabi niya, kung malaman mo ang totoo, magagalit ka ba? Nanikip ang dibdib niya. Depende sa totoo. Unti-unting humarap sa kanya ang lalaki. Sa mga mata nito ay may lungkot, pag-ibig, at kaba. Ako si Kyle. Parang huminto ang mundo ni Tala. Hindi siya agad nakapagsalita. Tinitigan niya ang mukha ng lalaki, ang mga matang matagal na niyang hinanap sa bawat umaga, sa bawat biyaya ng kawayan, sa bawat hangin mula sa bundok. Kyle, pabulong niyang sabi. Ikaw nga. Tumango siya. Ako nga. Pero paano? Nasaan ang iyong kaharian? Ang iyong kapangyarihan? Ang iyong korona? Marahan siyang umiti, ngunit may lungkot iyon. Iniwan ko na. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Ano? Ipinasa ko ang lahat sa aking mga magulang at sa mga tagapagmana ng aming daigdig, sabi niya. Iniwan ko ang aking kapangyarihan. Iniwan ko ang aking pangalan bilang prinsipe. Pinili kong maging tao. Hindi makahinga ng maayos si Tala. Bakit mo gagawin yon? Dahan-dahang lumapit si Kyle at hinawakan ang kanyang magaspang na mga kamay. Dahil pinili mo ang iyong mundong totoo, sabi niya. At naunawaan ko na hindi kita maaaring mahalin mula lamang sa malayo. Kung hindi ka maaaring manatili sa aking kaharian, ako ang bababa sa mundo mo. Nanilid ang luha sa mata ni Tala. Iniwan mo ang lahat para sa akin. Hindi bilang sakripisyo, sagot ni Kyle. Bilang pagpili. Pinili kitang mahalin sa paraang kaya mong tanggapin. Walang trono. Walang hiwaga. Ako lang. Hindi na napigilan ni Tala ang pag-iyak. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi iyon luha ng kawalan. Kundi luha ng pagbabalik ng isang bagay na akala niya ay tuluyan ng nawala. Napakatagal kitang hinanap sa bawat umaga, sabi niya. Sa bawat kawayan sa pintuan ko, alam kong ikaw yon. Pero hindi ko akalaing darating ka mismo. Natakot akong baka tanggihan mo ako, sagot ni Kyle. Napailing si Tala habang lumuluha at natatawa. Ikaw pa rin ang pinakatangang nilalang na nakilala ko. Iniwan mo ang pagiging prinsipe, tapos natakot kang tanggihan kita. Napangiti si Kyle. Tao na kasi ako. Natuto na akong matakot. Sa mga sumunod na buwan, lalo pang lumago ang bagong paggawaan ni Tala. Sa tulong ng mga kapitbahay, kaibigan, at ni Kyle nang ayoy kilala ng lahat bilang isang tahimik ngunit napakahusay na karpintero, muling bumangon ang kanyang pangalan. Mas matatag na ngayon ang kanilang mga ginagawa. Mas buo na rin ang kanyang puso. Isang umaga, habang abala ang lahat sa bagong paggawaan, napatingin si Aling Sela sa kanila at napangiti. Tala, sabi ng matanda, ibang liwanag ang nasa mukha mo ngayon. Tumawa si Tala. Siguro po dahil may kasama na akong tunay na katuwang. Tumingin si Aling Sela kay Kyle. At ikaw, iho, alagaan mo ba talaga siya? Habang may lakas ang mga kamay ko at tibok ang puso ko. Sa huli, hindi trono ang naging hantungan nila. Kundi isang payak na buhay na binuo sa pawis, dangal, at pag-ibig. Magkasama nilang pinanday ang bawat upuan, mesa, basket, at umagang dumarating. Sa bawat hibla ng kawayan, naroon ang sakit na kanilang nalagpasan at ang pag-ibig na pinili nilang ipaglaban bilang mga mortal.